Sige, subukan mong isalin ang katawan ko. Kung magaling ka, bubuntisin pa kita. Ito ang mga salitang binitiwan ni Jessica, isang Amerikanang puti, kay Jose, isang residenteng Pilipino. Sa gitna mismo ng emergency room, ang nakagigimbal na pahayag na ito ay nagdulot ng tawanan sa mga kasamahan habang si Jose Reyes ay mas lalo pang yumuko. Ngunit makalipas lamang ang 30 minuto, ang mayabang na babae ay manginginig sa takot at magtatanong, "Sino ka ba talaga? Paano ka naging ganyan kagaling?" Ang buong emergency room ay natulala sa pambihirang galing na ipinakita ng lalaking sa tingin nila ay isang ordinaryong residenteng Pilipino. Ano ba talaga ang nangyari? Kung interesado ka sa kwentong ito na pinag-usapan sa mga komunidad ng mga ina sa Amerika, pindutin na ang subscribe button. Mag-iwan din ng komento na ang galing ng medisina sa Pilipinas, New York, Manhattan, sa St. Mary's Medical Center. Isa ito sa mga pinakamahuhusay na ospital ng taon, partikular na sa kanilang departamento ng emergency medicine, alas 7 ng umaga, oras na para magsimula ang pagpapalit ng shift. Sa pasilyo kung saan abala ang mga nakaputing gown na mga mediko, isang lalaki ang tahimik na naglalakad, tila hindi napapansin. Siya si Jose Reyes, isang Pilipinong may taas na 5'8", karaniwan ang pangangatawan, at nakasuot ng makapal na itim na salamin. 28 taong gulang, isang residenteng Pilipino. Ang kanyang gown ay mas lukot kaysa sa iba, at ang kanyang sapatos ay mukhang ilang taon nang ginagamit. Nang halos huli na siyang makarating, nagtitipon na ang ibang mga residente para sa morning rounds. Maliban kay Jose, lahat sila ay puti. Nang tahimik siyang tumayo sa likuran, ilang mga kasamahan ang sumulyap sa kanya at nagbulungan. Alam niyang siya ang pinag-uusapan nila, ngunit hindi siya kumibo. Nakatitig lamang siya sa kanyang mga chart. Kasabay ng tunog ng mga takong, dumating si Jessica White. 35 taong gulang, ang chief resident. Ang kanyang blonde na buhok ay maayos na nakatali at siya ay isang taong may malaking kapangyarihan dito. Higit sa lahat, pamangkin siya ng hepe ng departamento ng ospital. Ang gown ni Jessica ay plansadong-plansado, may manipis na gintong kuwintas sa kanyang leeg at kumikinang na mga hikaw na diamante sa kanyang mga tainga. Lahat sa kanya ay nagpapahiwatig kung gaano siya ka-espesyal. Pagpasok ni Jessica, biglang nagbago ang kapaligiran at napako ang kanyang tingin kay Jose na nakatayo sa isang sulok. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Aba, nandito na pala ang ating tahimik na kaibigang Pilipino. Binigyan niya ng diin ang salitang Pilipino, na para bang ito ay isang salitang nagpapahiwatig ng isang bagay na mababa. Ang mga kasamahang residente ay nagtakip ng bibig upang pigilan ang kanilang pagtawa. Ano nga ulit ang pangalan mo? Ang hirap bigkasin ng mga pangalan ninyong mga Pilipino, hindi ko matandaan, mahinang sumagot si Jose. Jose Reyes po. Ah, oo, Jose. Pero ang Ingles mo ay medyo hindi pa natural. Nag-aalala ako kung paano ka makikipag-usap sa mga pasyente, lalo na sa mga emergency situation. Alam mo ba na isang maling salita lang maaaring may mamatay? Sa katotohanan, walang problema sa Ingles ni Jose. Sa katunayan, mas tumpak pa siyang gumamit ng mga terminolohiyang medikal kaysa sa karamihan ng mga Amerikanong residente. Ngunit dahil siya ay likas na tahimik, itinuring ito ni Jessica bilang isang kahinaan. At saka Jose, kayong mga Pilipino, masyado ninyong binibigyang halaga ang hierarchy, di ba? Nasa Amerika ka. Kung basta ka nalang yuyuko sa mga nakatataas sa iyo, mag-aalala ang mga pasyente. Nang magsimula ang rounds, sunod-sunod na nag-ulat ang bawat isa tungkol sa kanilang mga pasyente. Ang ibang mga residente ay kumpiyansang nagpresenta. Nagpapatawa pa paminsan-minsan para gumaan ang kapaligiran. Ngunit nang si Jose na ang sasalang, biglang nagbago ang lahat. Tumpak at maikli niyang iniulat ang tungkol sa kanyang pasyente. Mula sa diagnosis hanggang sa proseso ng paggamot, lahat ay perpekto. Ngunit, pilit pa ring humanap ng butas si Jessica. Mukhang naiintindihan mo naman ang kalagayan ng pasyente pero hindi ka pa rin lubusang naka-adapt sa medical system ng Amerika. Malaki ang pagkakaiba ng sistema ninyo sa Pilipinas, di ba? Marami pa sigurong mga bagay doon na di pa moderno. Ito ay isang malinaw na pangiinsulto. Ngunit si Jose ay sumagot lamang ng, "Opo, mas magsisikap pa po ako. Araw-araw, ganito ang nangyayari.
Sa oras ng tanghalian, mag-isa si Jose na kumakain ng kanyang baon sa isang sulok, ngunit kahit ito ay pinuna ni Jessica. Alam mo, nawawalan ako ng ganang kumain dahil sa amoy ng pagkain mo. Nasa ospital tayo, may mga pasyente. Pwede bang iwasan mo ang pagkain ng ganyang klase na sobrang tapang ng amoy? Hindi kumibo si Jose, isinara ang kanyang baunan at lumipat sa isang maliit na parke sa likod ng ospital. Habang nakaupo sa malamig na bangko at kumakain ng lumamig na kanin, hindi siya nagreklamo. Ang mas mahirap tiisin ay ang mga nangyayari sa harap ng mga pasyente. Kapag may puting pasyente, mas lalo siyang nagiging prangka. Huwag po kayong mag-alala, marami po kaming mahuhusay na Amerikanong doktor dito. Ako na po mismo ang hahawak sa inyo, hindi itong Pilipinong estudyante. Kahit na si Jose ay isang ganap na residente at hindi estudyante, sinadya ni Jessica na ibaba ang tingin sa kanya. Ang mga pasyente ay tumatango na tila nakahinga ng maluwag at si Jose ay aatras na lamang upang gampanan ang isang suportang papel. Isang araw, nakatanggap siya ng mas direktang pang-iinsulto. Lahat ba ng mga lalaking Pilipino ay ganyan kaliit? At sa mga digmaan, ang Amerika pa ang gumawa ng trabaho para sa inyo. May maipagmamalaki ba kayo? Sa tuwing naririnig niya ang mga salitang ito, kusang kumukuyom ang mga kamao ni Jose. May mainit na damdaming umaakyat mula sa kaibuturan ng kanyang dibdib, ngunit pinipigilan niya ito. Hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon at patuloy niyang ginagawa ang kanyang trabaho. Huwebes ng hapon, sa isang di gaanong abalang emergency room, nakikipagkwentuhan si Jessica sa mga nurse. Nang dumaan si Jose na nag-aayos ng mga chart, isang ideya ang pumasok sa isip ni Jessica. Hoy, mga te, gusto niyo bang biruin natin ang ating tahimik na kaibigang Pilipino? Nang tumawa ang mga nurse at nagpakita ng interes, lumapit si Jessica kay Jose. Jose, mukhang maselan ka naman kumilos Sa biglaang pagsasalita, nag-angat ng tingin si Jose at sumalubong sa kanya ang mapanuksong ngiti ni Jessica. Pero may isang bagay talaga akong gustong malaman. Kung totoo ba ang mga chismis tungkol sa inyong mga lalaking Pilipino? Nagsimulang maghagikgikan ang mga nurse sa paligid. Nakaramdam ng hindi maganda si Jose, ngunit hindi siya nagsalita. Mas lalo pang naging prangka si Jessica. Bilang doktor, kinikilala ko ang galing mo, pero bilang lalaki, ewan ko lang. Sige, subukan mong isalin ang katawan ko. Kung magaling ka, bubuntisin pa kita. Biglang tumahimik ang buong emergency room. Ito ay isang malinaw na sexual harassment at isang rasistang pahayag. Ilang nurse ang natigilan, ngunit walang pumigil sa kanya. Si Jessica ay ang chief resident at pamangkin ng hepe. Namula ang mukha ni Jose. Hiya at galit ang sabay na bumalot sa kanya. Mahigpit niyang hinawakan ang chart at kitang-kita ang pag-igting ng kanyang mga panga. Ngunit nanatili siyang tahimik. Aba, namumula ka, nahihiya ka ba o nagagalit? Pero sige nga, sabihin mo ang totoo, may tiwala ka ba talaga sa sarili mo? Ang malakas na tawanan sa paligid ay tumusok sa tainga ni Jose. Sa sandaling iyon, iba't ibang mga saloobin ang tumakbo sa kanyang isip na parang kidlat. Lahat ng kahihiyang tiniis niya ay biglang bumalik, at isang nag-aalab na galit ang kumulo sa kanyang dibdib. Ngunit nanatiling tahimik si Jose. Isang pasensya na po lamang ang kanyang sinabi, at tahimik na umalis. Ganyan pala talaga lahat ng lalaking Pilipino. Walang kuwenta, ni hindi man lang makapagsalita. Nang gabing iyon, mag-isang umakyat si Jose sa rooftop ng ospital. Mula sa ikalabing isang palapag, maganda ang tanawin ng New York sa gabi, ngunit ang kanyang puso ay hindi mapakali. Ang malamig na hangin ay humahampas sa kanyang mukha, at sa kanyang mga mata ay mababakas ang magkahalong emosyon, galit, pagkabigo, at higit sa lahat isang malalim na kalungkutan. Ngunit kasabay nito, mayroon siyang dahilan kung bakit hindi siya maaaring sumuko. Kinuha ni Jose ang isang lumang litrato mula sa kanyang bulsa. Sa litrato, isang nakangiting dalaga. Maghintay ka lang ng kaunti pa, bulong niya sa sarili. Hindi pa ito ang tamang panahon para sa isang sikretong siya lamang ang nakakaalam, kailangan niyang magtiis pa. Ngunit tila hindi na siya papayagan ng tadhana na maghintay pa. Kinabukasan, isang pangyayari ang babago sa lahat. Biyernes, 11:00 ng umaga. Ito ang oras na babaguhin ang tadhana ni Jose, ngunit hindi pa niya ito alam.
Tulad ng dati, tahimik siyang nag-aayos ng mga chart, ginagawa ang kanyang mga gawain sa umaga. Ang emergency room ay mas abala kaysa karaniwan. Mula pa kaninang madaling araw, 2 pasyente mula sa aksidente sa sasakyan, isang lalaking nasa edad 60 na inatake sa puso, at isang pulubing walang malay dahil sa kalasingan ang sabay-sabay na dumating. Ang mga NARS ay nagmamadaling tumatakbo, at ang mga residente ay abala sa kani-kanilang mga pasyente. Si Jose ay nagche-check sa isang pasyenteng may sakit sa tiyan na hawak niya mula pa kagabi, si Jang Santos. Isang 70 anyos na Pilipino-Amerikano, ang matanda ay nagrereklamo ng matinding sakit ng tiyan mula pa noong nakaraang araw. Ang unang sumuri sa kanya ay ibang residente at sinabing walang nakitang kakaiba kaya't inoobserbahan na lamang siya. Nang makita ng matanda si Jose, ngumiti siya. Aba, isang batang Pilipinong doktor. Nakakapanatag talaga ng loob kapag nakakakita ka ng kababayan. Ngumiti ng bahagya si Jose at maingat na sinuri ang kalagayan ng matanda. Nang muli niyang kapain ang tiyan nito, may naramdaman siyang kakaiba. Mayroong isang bahagyang pagbabago na hindi napansin ng ibang residente. Muli niyang tiningnan ang resulta ng blood test. Ang bilang ng white blood cells ay unti-unting tumataas. Bagamat nasa normal na saklaw pa rin, nasa borderline na ito. Naging seryoso ang tingin ni Jose. Muli niyang tinanong ang matanda. Lola, kailan pa po nagsimula ang sakit? Subukan niyo pong alalahanin ng mabuti. Naku, mga 3 araw na sigurong masama ang tiyan ko. Kahapon, hindi ko na talaga matiis ang sakit. Tumango si Jose at muling kinapa ang tiyan ng matanda. Sa pagkakataong ito, mas maingat siya pinagmamasdan maging ang pagbabago sa ekspresyon ng matanda. Hindi niya pinalampas ang bahagyang pagkunot ng noo nito nang pindutin niya ang kanang ibabang bahagi ng tiyan. Sa isip ni Jose, mabilis na tumakbo ang iba't ibang posibilidad. Nagpasya siyang kailangan ng karagdagang pagsusuri. Ngunit sa sandaling iyon, dumating si Jessica. Anong ginagawa mo? Maingat na sinabi ni Jose. Sinusuri ko po ulit ang kalagayan ni Gnang Santos. Baka po may appendicitis siya. Kaya iminumungkahi ko po na mag-CT scan. Isang mapanlibak na ekspresyon ang sumilay sa mukha ni Jessica. CT scan? Nasuri na siya ni Michael at sinabing walang problema. Nag-aalala ka lang ng walang dahilan. Gusto mo bang bigyan ng malaking bayarin sa ospital ang pasyente? Pero patuloy po ang pagtaas ng white blood cell count niya at mayroon din pong rebound tenderness. Sa Pilipinas ba, lahat ng pasyente ay binibigyan ninyo ng CT scan? Nasa Amerika ka. Mayroon tayong tinatawag na cost effectiveness. Paano kung magreklamo ang insurance company dahil sa pag-order mo ng mga hindi kinakailangang test? Sumang-ayon ang mga NARS sa paligid sa sinabi ni Jessica. Sa tingin din nila, medyo OA ang reaksyon ni Jose. Hindi na nakapagsalita si Jose. Isa pa lamang siyang first-year resident at si Jessica ang chief. Bigyan na lang natin ng pain reliever si Lola at obserbahan. Kung may magreklamo dahil sa mamahaling test na yan, ikaw ang mananagot, napilitang tumango si Jose. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isip, patuloy ang kanyang pag-aalala. Ang kanyang medical intuition ay nagsasabing mayroon siyang nakakaligtaan. Bandang 2:00 ng hapon, muling binisita ni Jose si Gineng Santos. Ayon sa utos ni Jessica, binigyan ng pain reliever ang matanda at tila nabawasan ang sakit. Ngunit sa mata ni Jose, mayroon pa ring mali. Lola, kumusta po ang pakiramdam ninyo? Medyo masakit pa rin, pero mas mabuti na kaysa kanina. Muling kinapa ni Jose ang tiyan nito dahil sa pain reliever, nabawasan ang sakit, ngunit nanatiling matigas ang tiyan at tila bahagyang tumataas ang temperatura ng matanda. Sa sandaling iyon, dumaan si Michael at tinukso si Jose. Hoy, nakatutok ka pa rin ba sa matandang yan? Sinabi na ni Jessica na obserbahan lang. Huwag kang OA. Hindi sumagot si Jose at tumango na lamang. Ngunit sa kanyang isip, patuloy ang pag-aalala. Naalala niya ang isang katulad na kaso sa Pilipinas. Ang appendicitis sa mga matatanda ay madalas na mayroong hindi malinaw na sintomas at maaaring mauwi sa peritonitis. 4:00 ng hapon, habang inaasikaso ni Jose ang ibang pasyente, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa isang bahagi ng emergency room. Isang nurse ang sumigaw ng may pag-aalala. Hindi maganda ang kalagayan ng pasyente dito. Nang tumakbo si Jose, nakita niyang si Gnang Santos iyon.
Ang matanda ay putlang-putla at pinagpapawisan. Bumagsak ang kanyang blood pressure at bumilis ang kanyang pulso. Lola, Lola, ngunit ang matanda ay halos wala ng malay. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Jose. Ang pinakamasamang sitwasyong inaasahan niya ay nangyayari na. Tumakbo si Jessica. Anong nangyari? Bakit bigla siyang nagkaganyan? Pumutok na po ang appendix niya. Nagkakaroon na ng peritonitis. Kailangan siyang dalhin agad sa operating room. Desperadong sinabi ni Jose, ngunit hindi maitago ni Jessica ang kanyang pagkataranta. Wala siyang gaanong karanasan sa tamang pagdiagnose ng appendicitis, lalo na sa mga matatandang pasyente. Hindi maaari. Ulitin muna natin ang blood test. Wala na po tayong oras. Kailangan nating mag-CT scan agad at ihanda ang operating room. Ang boses ni Jose ay puno ng pagkaapurahan. Ngunit nag-aalangan pa rin si Jessica. Ayaw niyang aminin na dahil sa kanyang maling diagnosis, nalagay sa panganib ang buhay ng pasyente. Inuutusan mo ba ako ngayon? Sino ka para utusan ako? Sa sandaling iyon, lalong lumala ang kalagayan ng matanda. Biglang bumagsak ang kanyang blood pressure at humina ang kanyang pulso. Hindi na makapaghintay si Jose. Hindi niya namalayan na itulak niya si Jessica at lumapit sa matanda. Nagsimula siyang magbigay ng utos sa mga nurse. Simula ng IV fluids, full blast, ihanda ang gamot para sa blood pressure. At tawagan ang operating room, itanong kung may available para sa emergency surgery. Ang mga nurse ay likas na sumunod sa matatag na utos ni Jose. Lahat ay nagulat sa pagbabago sa kanya na malayo sa kanyang karaniwang tahimik na anyo. Sumigaw si Jessica, "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ako ang chief dito. Ako ang chief." Ngunit hindi pinansin ni Jose si Jessica at nagpatuloy sa pag-asikaso sa matanda. Ang kanyang mga kilos ay tumpak at ang kanyang pagpapasya ay mabilis. Para siyang ibang tao. "Makakakuha ba tayo ng CT scan agad?" Tumango ang radiologic technologist. "Opo, ngayon din po." "Sige po, Lola, huwag po kayong mag-alala. Nandito po ako." Ang boses ni Jose ay may kakaibang kumpiyansa na para bang sanay na siya sa ganitong mga sitwasyon. Ang matanda, kahit na halos walang malay, ay mahigpit na hinawakan ang kamay ni Jose. Lumabas ang resulta ng CT scan. Tulad ng inaasahan, pumutok na ang appendix at nagsisimula na ang peritonitis. Tama ang diagnosis ni Jose. Namutla ang mukha ni Jessica. Dahil sa kanyang pagkakamali, nalagay sa bingit ng kamatayan ang pasyente, ngunit ayaw pa rin niyang aminin. Hindi ito inaasahan. Sinasabi nila na hindi malinaw ang sintomas sa mga matatandang pasyente, ngunit ang tingin ng mga kasamahang mediko sa paligid ay nagsimula ng magbago. Alam ng lahat na si Jose ang unang nakapagbigay ng tamang diagnosis. Habang inihahatid ang matanda papunta sa operating room, malalim na bumuntong hininga si Jose. Sa kabutihang palad, hindi pa huli ang lahat at malamang na magiging matagumpay ang operasyon, ngunit kung medyo natagalan pa, talagang delikado. Lumapit ang nurse na si Emily kay Jose. "Jose, ang galing mo talaga. Kung wala ka, hindi ko alam kung ano ang mangyayari kay Lola." Umiling si Jose. "Ginawa ko lang po ang dapat." Ngunit nagpatuloy si Emily. "Hindi, ang galing mo talaga. Paano mo nalaman ng ganoong katumpak? Para kang isang doktor na may napakaraming karanasan." Hindi sumagot si Jose. Sa halip, tumingin siya sa labas ng bintana, tila may malalim na iniisip. Dahil sa nangyari ngayon, unti-unti nang nalalantad ang kanyang tunay na kakayahan, ngunit kailangan niya pa ring maging mas maingat. Si Jessica ay hindi mapakali sa ilalim ng mga tingin ng ibang mga residente at nurse. Malinaw na nalantad ang kanyang pagkakamali at higit pa roon, ang residenteng Pilipino na lagi niyang minamaliit ang nagligtas sa pasyente na isang malaking dagok sa kanyang pride. 6:00 ng gabi, dumating ang balita na matagumpay ang operasyon ng matanda. Ang hepe ng surgery mismo ang bumaba sa emergency room upang hanapin si Jose. "Ikaw ba si Resident Reyes?" Magaling na diagnosis. Kung medyo natagalan pa, talagang delikado na. Sa papuri ng hepe, naging kakaiba ang kapaligiran sa emergency room. Lahat ng mata ay nakatuon kay Jose at si Jessica ay namula sa hiya. Tahimik pa ring sumagot si Jose. "Mabuti na lang po at hindi nahuli." Ngunit sa kanyang puso, magkahalong emosyon ang nag-uumapaw.
Dahil sa nangyari ngayon, unti-unti nang nalalantad ang kanyang tinatagong kakayahan. Bagamat ito ay simula pa lamang, tiyak na ito ang simula ng pagbabago. Oras na ng uwian, mag-isang nakaupo si Jose sa cafeteria ng ospital. Pakiramdam niya ay napakahaba ng araw na iyon. Sa sandaling iyon, lumapit si Michael at umupo sa tabi niya. Jose, ang galing mo kanina. Prank ka, nagulat ako. Nagangat ng tingin si Jose. Ito ang unang beses na kinausap siya ni Michael ng ganito. Talaga bang ordinaryong medical student ka lang sa Pilipinas? Parang may iba. Bahagyang nag-iba ang tingin ni Jose, ngunit agad ding bumalik sa kanyang karaniwang tahimik na ekspresyon. Sinwerte lang po. Kumunot ang noo ni Michael ngunit hindi na nagtanong pa. Ngunit halatang mayroon siyang pinaghihinalaan. Nang gabing iyon, muling umakyat si Jose sa rooftop ng ospital. Alam niyang dahil sa nangyari ngayon, unti-unti nang nalalantad ang kanyang tunay na pagkatao. Tila hindi na niya ito maitatago ng lubusan. Muli niyang kinuha ang litrato mula sa kanyang bulsa. Ang babae sa litrato ay nakangiti pa rin ng maliwanag. Pasensya na, mukhang mapapaaga yata. Umihip ang hangin at ginulo ang kanyang buhok. Simula bukas, tiyak na magbabago ang lahat. Dahil sa nangyari ngayon, magsisimula ng mabuksan ang kanyang tunay na kwento. Lunes ng umaga, bahagyang nagbago ang kapaligiran sa ospital. Matapos ang insidente ni Gang Santos noong Biyernes, malinaw na iba na ang tingin ng mga tao kay Jose. Kapag nakakasalubong siya ng mga nurse sa pasilyo, mas magalang na silang bumabati at ilang mga residente ang sumusulyap sa kanya na may halong pagtataka. Ngunit ang ugali ni Jessica ay lalo pang lumamig. Malinaw na nalantad ang kanyang pagkakamali at ang Pilipinong residente na lagi niyang minamaliit ang nagpahiya sa kanya na sumugat sa kanyang pride. Sa tuwing dumadaan si Jose, sinasadya niyang iwasan ang tingin nito at sa oras ng rounds, lalo pang naging prangka ang kanyang mga atake. Resident Reyes, sinwerte ka lang noong Biyernes. Pero ang medisina ay hindi tungkol sa swerte. Kailangan dito ng sistematikong pag-iisip at karanasan. Sinadya ni Jessica na sabihin ito sa harap ng ibang mga residente na para bang gusto niyang palabasin na tsamba lamang ang tamang diagnosis ni Jose. Tahimik pa rin si Jose. Tumango lamang siya ng bahagya. Ngunit sa kanyang mga mata, mayroong isang bagay na iba kumpara dati na para bang isang natutulog na bagay sa kaibuturan ng kanyang pagkatao ang unti-unting nagigising. Martes ng hapon, isa pang insidente ang naganap sa emergency room. Isang 50 anyos na puting lalaki ang dinala na nakahawak sa kanyang dibdib. Tipikal na sintomas ng atake sa puso at si Michael ang unang na-assign bilang doktor. Ngunit dahil sa kakulangan ng karanasan, nagkamali si Michael sa kanyang unang tugon. Mali ang kanyang interpretasyon sa EKG. Hindi niya napansin ang ST segment elevation at na-diagnose ito bilang simpleng angina. Binigyan lamang niya ng nitroglycerin ang pasyente at sinabing obserbahan. Ngunit nang masilayan ni Jose ang EKG, nanigas ang kanyang ekspresyon. Ito ay isang malinaw na myocardial infarction. Kailangan ng agarang cardiac catheterization. Mabilis na nag-isip si Jose. Sa bawat sandaling lumilipas, namamatay ang mga kalamnan sa puso ng pasyente. Maingat na lumapit si Jose kay Michael. Pwede ko bang tingnan ulit ang EKG? Naiinis na sumagot si Michael. Anong titingnan mo pa? Simpleng angina lang yan. Bigyan mo ng nitro at obserbahan. Ngunit hindi sumuko si Jose. Buhay ng pasyente ang nakataya. Muli niyang sinuring mabuti ang EKG. Malinaw na may ST elevation sa V2 at V3 leads. Malinaw na ito ay isang anterior wall MI. Michael, mukhang atake sa puso ito. Sa tingin ko, kailangan nating dalhin siya agad sa cath lab. Nainis si Michael. Hoy, sino ka para diktahan ako sa diagnosis ko? Marunong din akong magbasa ng EKG. Sa sandaling iyon, biglang lumala ang kalagayan ng pasyente. Bigla siyang nawalan ng malay at bumagsak. Tila nagsimula na ang ventricular fibrillation. Lahat ay nangyari sa isang iglap. Kumilos si Jose ayon sa kanyang instinct. Agad siyang lumapit sa pasyente at sinimulan ang CPR. Ang kanyang mga kamay ay tumpak at ang lalim at bilis ng kanyang mga compression ay perpekto. Para siyang isang taong ginawa na ito ng libu-libong beses.
ihanda ang defibrillator at epinephrine 1 mg, utos ni Jose sa mga nurse. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at autoridad. Automatikong sumunod ang mga nurse sa kanyang mga utos. Matapos ang defibrillation, bumalik ang ritmo ng puso ng pasyente. Agad na tumawag si Jose sa cath lab at nag-utos na ihanda ito para sa isang emergency cardiac catheterization. Lahat ng proseso ay naging napakabilis at natural. Lahat ng mga medikong nakamasid ay hindi makapaniwala na ang tahimik na si Jose ay kayang humawak ng isang emergency situation ng ganoon kahusay. Lalo na ang kanyang husay sa CPR ay nasa level ng isang espesyalista. Huling dumating si Jessica at inalam ang sitwasyon. Anong nangyari? Kinakabahang sumagot si Michael. Biglang bumagsak ang pasyente at si Jose ang nagbigay ng first aid. Kumunot ang noo ni Jessica. Muli na namang si Jose ang pumasok sa isang kritikal na sandali at nagligtas ng pasyente. At sa pagkakataong ito, upang itama ang pagkakamali ni Michael, matapos mailipat ang pasyente sa cath lab, naging kakaiba ang kapaligiran sa emergency room. Lahat ay muling tumingin kay Jose. Ang galing na ipinakita ng isang ordinaryong first-year resident ay hindi kapanipaniwala. Mahinang sinabi ni Emily, ang nurse, kay Jose. Jose, ang galing mo talaga. Paano mo nagawang ganoon ka-perpekto ang CPR? Para kang isang eksperto. Tahimik pa ring sumagot si Jose. Pinag-aralan ko lang pong mabuti sa eskwela. Ngunit umiling si Emily. Hindi, iba yon. Ang iyong mga kilos, ang iyong pagpapasya, lahat ay parang isang bihasang doktor. Sigurado ka bang ordinaryong medical student ka lang sa Pilipinas? Bago pa makasagot si Jose, sumingit si Jessica. Emily, huwag mong masyadong palakihin. Ginawa niya lang ang nasa textbook. Walang big deal doon. Ngunit ang tingin ng mga tao sa paligid ay malinaw na nagbago. Ito na ang pangalawang beses. Masyado ng tumpak at mahusay para masabing tsamba lamang. Isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Isang 30 anyos na buntis ang dinala sa emergency room. 36 na linggo na siyang buntis ngunit biglang nagsimulang magdugo. Kailangang bigyan ng paunang lunas sa emergency room hanggang sa dumating ang OBGYN. Si Jessica ang na-assign ngunit kulang siya ng karanasan sa mga emergency situations sa obstetrics. Habang tinitingnan ang kalagayan ng pasyente, hindi siya makapagbigay ng tiyak na diagnosis. Hindi niya matukoy kung ito ba ay placenta previa, abruptio placentae o iba pang sanhi. Nasa tabi si Jose, pinagmamasdan ng pasyente. Nang makita niya ang tiyan ng pasyente, tumalim ang kanyang tingin. Batay sa hugis at tigas ng matris at sa uri ng pagdurugo, pinaghihinalaan niya ang abruptio placentae, isang napakadelikadong sitwasyon. Ang abruptio placentae ay isang emergency na naglalagay sa panganib sa buhay ng ina at ng sanggol. Maaaring kailanganin ng isang emergency C-section, ngunit nag-aalangan pa rin si Jessica. Maingat na lumapit si Jose. Pinag-isipan niyo po ba ang posibilidad ng abruptio placentae? Mataray na sumagot si Jessica. Ako ba ang OBGYN specialist dito? Huwag kang basta-basta magbibigay ng diagnosis. Ngunit sa sandaling iyon, lalong lumala ang kalagayan ng pasyente. Biglang dumami ang dugo at nagsimulang bumagsak ang blood pressure. Naging hindi rin stable ang tibok ng puso ng sanggol, isang tunay na emergency. Hindi na nakatiis si Jose. Buhay ng pasyente ang nakataya. Tinulak niya si Jessica at lumapit mismo sa pasyente. Nurse, tawagan niyo na po ang OBGYN resident at sabihin sa operating room na maghanda para sa isang emergency C-section at maghanda na rin po ng dugo para sa transfusion. Ang mga utos ni Jose ay tumpak at mabilis. Nagsimulang kumilos ang mga nurse ayon sa kanyang mga utos. Susubukan sanang magprotesta ni Jessica, ngunit masyadong kritikal ang sitwasyon. Ginawa ni Jose ang lahat ng kinakailangang hakbang upang patatagin ang pasyente. IV fluids, oxygen at tuloy-tuloy na pag-monitor ay perpektong nagawa para siyang isang OBGYN specialist. 10 minuto ang lumipas, dumating ang OBGYN resident. Nang malaman niya ang sitwasyon, agad niyang inutos na ilipat ang pasyente sa operating room. Pinuri niya ang diagnosis at paunang lunas ni Jose. Sino ang nagbigay ng paunang lunas? Napakagaling. Kung medyo natagalan pa, talagang delikado na. Lahat ng mata ay napunta kay Jose.
ito na ang pangatlong beses. Hindi na ito maaaring sabihing tsamba. Ang kanyang kakayahan ay malinaw na lampas sa antas ng isang first-year resident. Namutla ang mukha ni Jessica. Sunod-sunod na pagkakataon na ang kanyang mga pagkakamali ay itinatama ni Jose. Hindi na niya ito maaaring ituring na swerte o tsamba. Huwebes ng tanghalian, nagsimula ng kumalat ang mga chismis tungkol kay Jose sa mga residente. May kakaiba kay Jose. Sobrang galing niya. Talaga bang ordinaryong medical student lang siya? Ganitong mga usapan ang nagsimulang marinig. Direktang lumapit si Michael kay Jose at nagtanong, "Jose, magsabi ka ng totoo. Talaga bang ordinaryong medical student ka lang sa Pilipinas? Parang napakarami mong karanasan." Nag-alinlangan si Jose. Tila mahirap nang itago ito ng lubusan, ngunit hindi pa ito ang tamang panahon para ilantad ang lahat. "Medyo marami lang po akong karanasan sa Pilipinas." Isang malabong sagot. Ngunit naramdaman ni Michael na may mas malaking sikreto pa, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Jessica ang opisina ng hepe, si Dr. Thompson, na kanyang tiyuhin. Naisip niyang hindi na niya maaaring hayaan na lang si Jose. Mayroon siyang pakiramdam na nanganganib ang kanyang posisyon. "Tito, tungkol po sa residenteng Pilipino na si Jose Reyes, may kakaiba po sa kanya. Masyado siyang magaling, nakakapagduda." Nagpakita ng interes si Dr. Thompson. "Kakaiba? Paano?" Sunod-sunod niyang nahawakan ng perpekto ang mga mahihirap na kaso. Hindi po iyon antas na kayang gawin ng isang first-year resident. Baka po nagsisinungaling siya sa kanyang credentials? Nag-isip si Dr. Thompson. Sa katunayan, nakarating na rin sa kanya ang mga magagandang usapan tungkol kay Jose. Pinuri siya ng hepe ng surgery at maganda rin ang reputasyon niya sa mga nurse. Ngunit may punto rin ang sinabi ni Jessica. "Sige, titingnan ko." Nakangiti si Jessica ng may kasiyahan. Naisip niyang sa wakas, malalaman na kung ano ang tunay na pagkatao ni Jose. At kung may problema, inaasahan niyang mapapaalis niya si Jose sa ospital. Ngunit hindi pa niya alam kung gaano kasorpresa ang tunay na pagkatao ni Jose at na malapit ng malantad ang lahat. Biyernes ng umaga, isang mahalagang pagpupulong ang nagaganap sa opisina ni Dr. Thompson. Batay sa hiling ni Jessica, lumabas na ang resulta ng investigasyon sa background ni Jose. Ngunit ang resulta ay lubos na naiiba sa inaasahan ni Jessica. Sinuri ko ulit ang mga dokumento ni Jose Reyes, pero lahat ay normal. Nagtapos sa University of the Philippines College of Medicine, matataas ang marka. Perpekto rin ang mga recommendation letter. Tila walang problema. Sabi ni Dr. Thompson habang binabasa ang mga papeles. Naguluhan si Jessica. Sigurado siyang mayroong mali, ngunit sa papel, walang problema, ngunit hindi siya sumuko. "Pero tito, kung makikita niyo po sa personal, talagang kakaiba. Ang ginagawa niya ay hindi antas ng isang first-year resident." Nag-isip si Dr. Thompson. Sa katunayan, nakarinig na rin siya ng mga usapan tungkol kay Jose. Pinuri siya ng hepe ng surgery at maganda rin ang reputasyon niya sa mga nurse. Kung ganoon, mas mabuting tingnan natin ng personal. Kung may dumating na partikular na mahirap na kaso ngayon, ilagay natin si Jose Reyes at subukan ang kanyang kakayahan. Tuwang-tuwa si Jessica. Naisip niyang sa wakas, dumating na ang pagkakataon para ilantad ang tunay na pagkatao ni Jose. Sigurado siyang sa harap ng isang mahirap na kaso, kahit anong pagtatago ang gawin niya, lalabas ang kanyang tunay na kulay. 2:00 ng hapon, isang nakagigimbal na sitwasyon ang naganap sa emergency room dahil sa isang malaking aksidente sa sasakyan. 6 na pasyenteng malubha ang sabay-sabay na dinala, isang banggaan ng truck at 3 kotse, at lahat ng pasyente ay nasa bingit ng kamatayan. Naging parang isang battlefield ang emergency room sa isang iglap. Hinati ng mga mediko ang mga pasyente at sinimulan ang paunang lunas. Sinadya ni Jessica na ibigay kay Jose ang pinakamalubhang pasyente. Isang 40 anyos na lalaki, walang malay dahil sa multiple trauma. Ang pasyente ay may pinsala sa ulo, dibdib at tiyan. Isang komplikadong sitwasyon na hindi mo alam kung saan magsisimula. Ang ganitong kaso ay mahirap kahit para sa isang bihasang espesyalista. Inaasahan ni Jessica na mataranta si Jose. Ngunit ang reaksyon ni Jose ay lubos na naiiba.
Nang makita niya ang pasyente, mahinahon niyang sinuri ang sitwasyon. Nagbago ang tingin ni Jose. Nawala ang kanyang karaniwang tahimik at mahiyain na anyo. Sa halip, isang matalim at nakatutok na tingin ang mabilis na sumuri sa kalagayan ng pasyente. Ang kanyang mga kamay ay natural na sumuri sa carotid artery ng pasyente habang sabay na sinusuri ang kanyang paghinga at antas ng kamalayan. Simulan natin ang primary survey. I-secure ang airway at i-check ang oxygen saturation, utos ni Jose sa nurse. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi stable ang paghinga ng pasyente. Mataas ang posibilidad ng pneumothorax. Agad na inutos ni Jose ang chest x-ray habang sabay na sinusuri ang mga baga gamit ang stethoscope. Malaki ang bawas sa tunog ng kanang baga. Tension pneumothorax. Kailangan ng chest tube insertion ngayon din. Ihanda ninyo. Sa utos ni Jose, mabilis na kumilos ang mga nurse. Ngunit sumingit si Jessica. Teka, anong gagawin mo? Masyadong mapanganib ang chest tube insertion. Tawagin natin ang thoracic surgeon. Wala na pong oras, matigas na sinabi ni Jose. Mabilis na bumabagsak ang blood pressure ng pasyente. Dahil sa tension pneumothorax, naiipit ang puso. Hindi na makapaghintay si Jose. Mabilis niyang nilinis ang lugar kung saan ilalagay ang chest tube at nagbigay ng local anesthesia. Ang kanyang mga kilos ay tumpak at natural na parabang ginawa na niya ito ng daan-daang beses. Gamit ang scalpel, hiniwa niya ang balat at gamit ang hemostat, tinusok niya ang muscle layer. At nang mailagay niya ang chest tube, isang PES-SSS na tunog ang narinig habang lumalabas ang hangin. Isang matagumpay na decompression. Agad na nagsimulang maging stable ang blood pressure ng pasyente. Lahat ng medikong nakamasid ay namangha. Ang chest tube insertion ay isang procedure na kahit ang mga bihasang doktor ay maingat na ginagawa. Ngunit ginawa ito ni Jose na parabang isang pang-araw-araw na gawain lamang. Ngunit hindi huminto si Jose doon. Agad siyang lumipat sa pagsusuri sa tiyan. Namamaga ang tiyan at masakit kapag pinipindot. Mataas ang posibilidad ng internal bleeding. Dalhin niyo ang fast ultrasound, utos ni Jose. Ang fast ay isang ultrasound exam na mabilis na sumusuri kung may internal bleeding sa tiyan ng mga trauma patient, ngunit kailangan din ito ng malawak na karanasan. Mahusay na ginamit ni Jose ang ultrasound probe. Sinuri niya ang kanang itaas na bahagi ng tiyan, kaliwang itaas na bahagi, at ang pelvis. May nakitang free fluid sa tiyan, malinaw na may internal bleeding. Ihanda ang emergency surgery. Tumpak ang diagnosis ni Jose at mabilis ang kanyang aksyon. Kasabay nito, inutos niya na ihanda ang dugo para sa transfusion. Si Dr. Thompson ay nanonood sa buong proseso. Unti-unti siyang hindi makapaniwala. Hindi ka panipaniwala na isang first-year resident ang kayang humawak ng isang komplikadong multiple trauma patient ng ganoon kaperpekto. Sa huli, sinuri ni Jose ang pinsala sa ulo. Sinuri niya ang reaksyon ng mga pupil at nagsagawa ng neurological exam. Sa kabutihang palad, walang senyales ng brain hemorrhage, ngunit tiyak na may concussion. Nang matapos ang lahat ng pagsusuri at paunang lunas, ang pasyente ay nasa stable na kondisyon nang mailipat sa operating room. Dahil sa mabilis at tumpak na pagpapasya ni Jose, naligtas ang kanyang buhay. Nang tumahimik ang emergency room, lahat ng mata ay nakatuon kay Jose. Hindi sila makapaniwala sa nangyari. Ang karaniwang tahimik na residenteng Pilipino ay nagpakita ng isang perpektong trauma care na nasa antas ng isang espesyalista. Lumapit si Dr. Thompson kay Jose. Resident Reyes, napakagaling. Ngunit paano mo nagawang ganoon kahusay ang chest tube insertion? Nag-alinlangan si Jose. Tila hindi na niya ito maitatago ng lubusan. Mayroon po akong medyo mas maraming karanasan sa Pilipinas. Medyo marami? Ang galing na ipinakita mo ngayon ay nangangailangan ng hindi bababa sa 10 taon ng karanasan. Sabihin mo sa akin ang totoo. Nag-iba ang tingin ni Jose. Tila hindi na sapat ang isang malabong sagot. Lahat ng mga mediko sa paligid ay nakatitig sa kanya. Hindi ito pinalampas ni Jessica. Tama po, Tito. Tiyak na may tinatago siya. Hindi po iyon antas ng isang first-year resident. Sa sandaling iyon, biglang naging maingay ang pasukan ng emergency room. Isa pang emergency patient ang dinala. Sa pagkakataong ito,
Isang pasyenteng inatake sa puso. Nagsagawa na ng CPR sa ambulansya, ngunit walang reaksyon. Sino ang hahawak? Tanong ni Dr. Thompson. Lahat ng mata ay napunta kay Jose. Dahil sa galing na ipinakita niya, natural na sa kanya sila umasa. Ngunit ang isang cardiac arrest patient ay mas komplikadong kaso. Nag-alinlangan si Jose, ngunit buhay ng pasyente ang nakataya. Hindi na siya maaring mag-atubili. Ako na po. Mula sa sandaling iyon, tuluyang nagbago si Jose. Nawala ang kanyang karaniwang tahimik at mahiyain na anyo. Ang kanyang mga mata ay matalim at ang kanyang mga kilos ay tumpak para siyang isang doktor na sinanay sa digmaan. Habang ipinagpapatuloy ang CPR, mabilis na sinuri ni Jose ang kalagayan ng pasyente. Tiningnan niya ang EKG at nakita ang ventricular fibrillation. Kailangan ng defibrillation. Lahat, lumayo, magde-defibrillate ako. Ang utos niya ay puno ng kumpiyansa. Matapos ang unang defibrillation at wala pa ring reaksyon, agad siyang nagbigay ng gamot. Epinephrine 1 mg, amiodarone 300 mg. Ang kanyang pagpili ng gamot at dosis ay perpekto. Alam na alam niya ang ma-Advanced Cardiac Life Support (ACLS) guidelines. Matapos ang pangalawang defibrillation, nagsimulang tumibok muli ang puso ng pasyente. Lahat ay nakahinga ng maluwag. Ngunit hindi huminto si Jose doon. Ipinagpatuloy niya ang lahat ng kinakailangang hakbang hanggang sa tuluyang maging stable ang pasyente. Matapos mailipat ang pasyente sa ICU, tuluyang tumahimik ang emergency room. Lahat ay nakatitig kay Jose. Hindi na nila siya maaaring ituring bilang isang ordinaryong first-year resident. Muling lumapit si Dr. Thompson. Resident Reyes. Ngayon, kailangan mo nang sabihin ang totoo. Gusto kong malaman kung sino ka. Malalim na, bumuntong hininga si Jose. Naintindihan niyang hindi na niya ito maitatago. Ngunit hindi pa siya handa na sabihin ang lahat. Isa na po akong espesyalista sa Pilipinas. Sa isang salitang iyon, tumahimik ang buong emergency room. Ngunit ito ay simula pa lamang. Ang tunay na kwento ni Jose ay ngayon pa lang magsisimula. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa emergency room. Lahat ay nagulat sa revelasyon ni Jose. Hindi sila makapaniwala sa sinabi niyang isa na siyang espesyalista sa Pilipinas. Kung ganoon, bakit siya nagiging residente muli sa Amerika? Ano ang kanyang dahilan? Si Dr. Thompson ang unang nagsalita. Espesyalista ka na pala sa Pilipinas. Bakit ka nagre-residency dito? At bakit mo itinago ang katotohanang iyon? Yumuko si Jose. Alam niyang hindi na niya matatakasan ito, ngunit masyadong masakit ang alaala para sabihin ang lahat. Mayroon po akong personal na dahilan. Mataray na sumagot si Jessica. Personal na dahilan? Anong ibig mong sabihin? Itinago mo ang iyong credentials bilang espesyalista para makapasok bilang residente? Malinaw na panloloko yan. Nagsimulang magbulungan ang mga kasamahang mediko. May punto rin ang sinabi ni Jessica. Ang pagtatago ng credentials bilang espesyalista para pumasok bilang residente ay maaaring maging isang malaking problema. Ngunit iba ang iniisip ni Dr. Thompson. Nakita niya mismo ang galing na ipinakita ni Jose. Hindi sapat na paliwanag ang pagiging espesyalista lamang sa Pilipinas. Teka Jessica, isipin mo ang galing na ipinakita ni Resident Reyes kanina. Chest tube insertion, fast ultrasound, advanced cardiac life support. Hindi lang ito antas ng isang espesyalista. Ito ay galing na nangangailangan ng napakalawak na karanasan. Sumang-ayon ang lahat sa sinabi ni Dr. Thompson. Sa katunayan, ang ipinakita ni Jose ay higit pa sa antas ng isang karaniwang espesyalista, lalo na ang kanyang husay sa paghawak ng trauma patient ay isang bagay na makikita lamang sa isang taong matagal nang nagtrabaho sa isang trauma center. Resident Reyes, gusto kong sabihin mo ang totoo. Gusto kong malaman kung ano ang ginagawa mo sa Pilipinas. Kinuha ni Jose ang isang lumang litrato mula sa kanyang bulsa. Nang makita niya ang babaeng nakangiti ng maliwanag sa litrato, nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Tila, dumating na ang oras para sabihin ang katotohanan. Isa po akong emergency medicine specialist sa Pilipinas. Ngunit hindi lang po iyon. Nanginginig ang boses ni Jose. Hindi madaling sabihin ang katotohanang matagal na niyang itinatago.
Nagboluntaryo po ako sa Doctors Without Borders sa loob ng 5 taon. Nagtrabaho po ako sa mga conflict zone sa Africa, Middle East at Asia. Ngayon, talagang nagulat ang lahat. Ang Doctors Without Borders ay isang organisasyon ng mga mediko na nagtatrabaho sa mga pinakadelikadong lugar sa mundo. Ang pagtatrabaho doon sa loob ng 5 taon ay nangangahulugang dumaan siya sa mga karanasang hindi kayang isipin ng karamihan. Nagulat na nagtanong si Dr. Thompson. 5 taon sa Doctors Without Borders? Ibig sabihin, nagtrabaho ka bilang doktor sa gitna ng digmaan? Tumango si Jose. Sa Syria, Afghanistan, Congo, nag-opera ako sa mga lugar kung saan nagliliparan ang mga bala at nagligtas ng mga pasyente sa mga lugar kung saan sumasabog ang mga bomba. May mga araw na umaabot sa 30 pasyente ang inooperahan ko. Tuluyang nagbago ang kapaligiran sa emergency room. Ang sikreto sa likod ng pambihirang galing ni Jose ay nalantad na. Ang galing na hinubog sa 5 taong pakikipaglaban sa digmaan ay kayang ipaliwanag ang lahat ng ipinakita niya ngayon. Maging si Jessica ay hindi makapagsalita. Ang pagiging miyembro ng Doctors Without Borders ay isa sa mga pinakamataas na karangalan sa larangan ng medisina. Hindi niya maaring basta-basta na lang laitin ang isang taong may ganitong background. Pero bakit mo itinago ang ganyang klaseng karanasan at nag-residency dito? Maingat na nagtanong si Emily, ang nurse. Naging malungkot ang ekspresyon ni Jose. Ito ang tanong tungkol sa pinakamasakit na bahagi. Muli niyang tiningnan ang litrato sa kanyang kamay. Ito po ang aking fiancé. Humina ang boses ni Jose. Doktor din po siya. Nagkakilala kami sa Doctors Without Borders. Magkasama kaming nagtatrabaho sa Syria. Naputol ang kanyang pagsasalita. Masyadong masakit ang alaala. Binomba po ang ospital. Nasa labas po ako, pero siya, nag-oopera siya sa loob. Hindi ko po siya nailigtas. Tumahimik ang buong emergency room. Nadama ng lahat ang sakit na dinadala ni Jose. Ang kanyang paghihirap dahil sa pagkawala ng taong mahal niya ay ramdam na ramdam. Mula noon, hindi ko na po kayang magtrabaho bilang doktor. Sa tuwing nakakakita ako ng pasyente, naaalala ko siya. Sa tuwing pumapasok ako sa operating room, bumabalik ang alaala ng araw na iyon. Nagpatuloy si Jose. Kaya bumalik po ako sa Pilipinas at huminto sa pagiging doktor. 1 taon po akong walang ginawa. Ngunit ang huling sinabi niya ay hindi maalis sa aking isip. Ano ang sinabi niya? Maingat na nagtanong si Dr. Thompson. Huwag mong sukuan ang pagiging doktor. Magligtas ka pa ng mas maraming tao. Kaya nagpasya po akong magsimula muli. Ngunit hindi na ako ang dating ako. Sa isip na kailangan kong matuto muli mula sa simula, pumunta po ako sa Amerika. Ngayon, naintindihan na ng lahat. Kung bakit ganoon na lang katahimik si Jose, kung bakit niya itinago ang kanyang tunay na kakayahan, at kung bakit palaging may lungkot sa kanyang mga mata. Lahat ay may paliwanag na. Habang pinupunasan ang kanyang luha, sinabi ni Emily, "Kaya pala palagi kang tahimik. Pasensya na, hindi namin alam." Ngunit tila mahirap pa ring tanggapin ni Jessica. Naintindihan niya kung gaano kalupit ang kanyang mga ginawa. Lalo na ang sexual harassment na sinabi niya ay talagang hindi mapapatawad. Sinabi ni Dr. Thompson, "Resident Reyes." Hindi, Dr. Reyes. Isa kang kahanga-hangang tao. Sa kabila ng ganyang kasakit na pinagdaanan, pinili mo pa ring bumalik sa pagiging doktor. Hinahangaan kita. Umiling si Jose. Hindi pa po ako ang dating ako. Marami pa rin po akong kinatatakutan. Baka mawalan ako ng pasyente, baka magkamali ulit ako. Ngunit tingnan mo ang mga pasyenteng iniligtas mo ngayon. Kung hindi dahil sa iyong galing at karanasan, hindi sila maliligtas. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng kaguluhan sa pasukan ng emergency room. Dumating ang mga pamilya ng mga pasyenteng ginamot ni Jose ngayon. Ang apo ni Gnang, Santos, ang asawa ng pasyenteng inatake sa puso, ang asawa ng buntis. Lahat sila ay pumunta para magpasalamat kay Jose. "Doc, salamat po dahil sa inyo, naligtas ang lola ko. Kung wala po kayo, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa asawa ko. Hinding-hindi ko po ito malilimutan." Sa sunod-sunod na pasasalamat, muling namuo ang luha sa mga mata ni Jose. Para sa sandaling ito, bumalik siya sa pagiging doktor. Tulad ng huling sinabi ng kanyang fiancé, para magligtas ng mas maraming tao. Si Jessica,
Habang pinapanood ang lahat ng ito, ay napuno ng hiya. Naintindihan niya kung gaano siya naging makitid ang pag-iisip at puno ng prejudice. Sinubukan niyang lumapit kay Jose, ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Nagpasya si Dr. Thompson. Dr. Reyes, mula ngayon, opisyal na naming kikilalanin ang iyong karanasan. Bilang isang miyembro ng Doctors Without Borders, karapat-dapat kang makatanggap ng pinakamahusay na pagtrato sa ospital na ito. Ngunit umiling si Jose. Hindi po. Gusto ko pa ring manatili bilang residente. Sa tingin ko po, marami pa akong kailangang matutunan, lalo na ang pakikipag-usap sa mga pasyente. Lahat ay humanga sa kanyang kababaang loob. Kahit na may sapat na siyang galing at karanasan, hindi pa rin nawala ang kanyang pagnanais na matuto. Nang gabing iyon, muling umakyat si Jose sa rooftop ng ospital. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Kasama niya si Emily, Michael at ilang mga nurse. Buong puso nilang hinahangaan si Jose. Jose, mula ngayon, aayusin na namin ang pakikitungo sa iyo. Pasensya na talaga, hindi namin alam. Buong pusong humingi ng tawad si Michael. Ngumiti ng bahagya si Jose. Isang tunay ng ngiti pagkatapos ng mahabang panahon. Okay lang po. Ako rin po. Pasensya na dahil hindi ako naging tapat mula sa simula. Umihip ang hangin at ginulo ang kanyang buhok. Tumingin si Jose sa langit at kinausap sa isip ang kanyang fiancé. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Si Jessica ay nahihirapan pa ring tanggapin ang lahat at isang mas malaking pagsubok ang naghihintay. Makakaya kaya ni Jose na tuluyang malampasan ang kanyang nakaraan at magsimula ng isang bagong buhay? Kinabukasan, tuluyang nagbago ang kapaligiran sa ospital. Nang malaman ang tunay na pagkatao ni Jose, lahat ng mediko ay tumingin sa kanya ng may paghanga. Ang pagiging miyembro ng Doctors Without Borders ay isa sa mga pinakamataas na karangalan sa larangan ng medisina. Kapag dumadaan si Jose sa pasilyo, magalang siyang binabati ng mga nurse at maging ang mga doktor mula sa ibang departamento ay tumitingin sa kanya ng may interes. Ngunit iba si Jessica. Hindi siya nakatulog buong gabi. Ang alaala ng kanyang kalupitan kay Jose, lalo na ang mapanirang sexual harassment na sinabi niya, ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Hindi niya matanggap na sinabi niya ang mga iyon sa isang taong nawalan ng mahal sa buhay sa Doctors Without Borders at nagdurusa sa trauma. Sa oras ng morning rounds, hindi tulad ng dati, tahimik si Jessica. Hindi siya pumuna nang mag-ulat si Jose tungkol sa pasyente. Sa halip, nakayuko lamang siya at tila umiiwas. Nagtaka ang ibang mga residente sa pagbabago ni Jessica. Napansin ni Jose ang pagbabago ni Jessica, ngunit hindi siya nagsalita. Patuloy pa rin niyang ginagawa ang kanyang trabaho ng tahimik. Ngunit may isang bagay na iba, hindi na siya yumuyuko at nagsisikap na siyang makipag-usap sa mga pasyente. Bandang 10:00 ng umaga, isang espesyal na pasyente ang dinala sa emergency room. Isang 7 taong gulang na batang Pilipino-Amerikano na nahulog sa parke at nabagok ang ulo. May malay ang bata ngunit iyak ng iyak at ang mga magulang ay sobrang nag-aalala. Si Michael ang unang doktor, ngunit dahil sa pag-iyak ng bata, nahihirapan siyang suriin ito. Lalo na ang ina ng bata ay patuloy na sinusubukang pakalmahin ito sa Tagalog, ngunit hindi ito maintindihan ni Michael. May marunong bang magtagalog dito? Naiinis na sinabi ni Michael. Sa sandaling iyon, tahimik na lumapit si Jose. Gusto niyo po bang tulungan ko kayo? Nang lumapit si Jose sa bata, agad na nagbago ang sitwasyon. Ginamit niya ang malumanay na Tagalog para pakalmahin ang bata at ang mga magulang. Okay lang yan, nak. Gagamutin ni Tito Doktor lahat ng masakit sa iyo. Huwag kang matakot, tumahan ang bata sa malambing na boses ni Jose. Nakahinga ng maluwag ang mga magulang. Ang pagkakaroon ng isang Pilipinong doktor ay malaking tulong. Maingat na sinuri ni Jose ang bata. Habang nagsasagawa ng neurological exam, patuloy siyang nakikipag-usap sa bata. Sa halip na gumamit ng mga mahihirap na terminolohiyang medikal, ipinaliwanag niya ito sa mga salitang maiintindihan ng bata. Kung masakit ang ulo mo, sabihin mo kay Tito, ha? Dito ba? O dito? Nagtiwala ang bata kay Jose at sumagot ng tapat. Ayon sa resulta ng pagsusuri, sa kabutihang palad, walang malubhang pinsala sa utak, ngunit mayroong bahagyang concussion.
Kailangan ng isang araw na obserbasyon. Ipinaliwanag ni Jose ng detalyado ang sitwasyon sa mga magulang, hindi lamang ang mga medikal na detalye, kundi pati na rin ang mga dapat bantayan sa bahay. Nagpasalamat ng malaki ang mga magulang kay Jose. Pinanood ni Jessica ang buong proseso. Nakita niya ang tunay na anyo ng isang doktor sa pakikitungo ni Jose sa pasyente at sa kanyang pamilya. Hindi lamang siya magaling, kundi mayroon din siyang pusong nagmamalasakit at nag-aalala para sa mga pasyente. Oras ng tanghalian, lakas loob na lumapit si Jessica kay Jose. Mula pa kaninang umaga, nag-iisip na siya. Alam niyang kailangan niyang humingi ng tawad, ngunit hindi niya alam kung paano magsisimula. Jose, may oras ka ba? Nag-angat ng tingin si Jose. Napansin niyang iba ang ekspresyon ni Jessica. Opo. Bakit po? Nanginginig ang mga kamay ni Jessica habang nagsasalita. Gusto kong humingi ng tawad. Pasensya na talaga sa lahat. Nagulat si Jose. Hindi niya inaasahan na hihingi ng tawad si Jessica sa kanya. Lahat ng sinabi ko sa iyo noon, talagang hindi mapapatawad. Lalo na yung sinabi kong sexual harassment. Nanginginig ang boses ni Jessica. Kapag naaalala niya ang kanyang mga ginawa, nahihiya siya at nagsisisi. Nang malaman kong galing ka pala sa Doctors Without Borders, naintindihan ko kung gaano ako kaignorante at puno ng prejudice. Na sinabi ko ang mga iyon sa isang taong nagdurusa dahil nawalan ng mahal sa buhay. Tahimik na nakinig si Jose kay Jessica. Nadama niyang taos-puso ang kanyang pagsisisi. Jessica, okay lang po. Hindi okay. Ang ginawa ko ay hindi mapapatawad. Dapat kang irespeto, pero ako ang pinakamasama. Namuo ang luha sa mga mata ni Jessica. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakaramdam ng ganitong kahihiyan. Mahinahong sinabi ni Jose. Ako rin po, hindi naging tapat mula sa simula. Dahil itinago ko ang aking nakaraan, natural lang po na hindi ako maintindihan. Hindi, karapatan mo yon. Natural lang na gusto mong itago ang ganyang kasakit na nakaraan. Pero ako, hindi na naipagpatuloy ni Jessica ang kanyang sasabihin. Muli niyang naintindihan kung gaano kalupit ang kanyang mga ginawa. Nag-isip si Jose at sinabi niya kay Jessica, Jessica, sa totoo lang po, noong una, talagang masakit. Ang mga sinasabi niyo po ay talagang tumatama. Lalong namutla ang mukha ni Jessica. Pero baka po kailangan ko rin yon. Nakatulong po yon para muli akong maging matatag. Dahil sa kabutihang loob ni Jose, lalong nagsisi si Jessica. Naintindihan niya kung gaano kasama ang ginawa niya sa isang napakabuting tao. Jose, pasensya na talaga. Mula ngayon, magbabago na ako. Pangako. Ngumiti ng bahagya si Jose. Salamat po. Sapat na po yon. Sa sandaling iyon, isa pang emergency situation ang naganap sa emergency room. Isang aksidente sa construction site at isang pasyenteng malubha ang dinala. Isang delikadong sitwasyon na pinaghihinala ang may spinal cord injury. Sa pagkakataong ito, si Jessica ang unang kumilos. Ako ang hahawak. Jose, tulungan mo ako. Tumango si Jose. Nagtulungan silang gamutin ang pasyente. Mapagkumbabang tinanggap ni Jessica ang mga payo ni Jose at ibinahagi ni Jose ang kanyang karanasan nang walang pag-aalinlangan. Nang maging stable ang kalagayan ng pasyente, buong pusong nagpasalamat si Jessica kay Jose. Kung wala ka, talagang mahihirapan ako. Salamat. Lahat ng mga kasamahang mediko na nanonood ay naantig. Nakita nila ang pagiging tunay na magkasama nina Jessica at Jose. Kinagabihan, muling pinuntahan ni Jessica si Jose. Gusto niyang sabihin ang mga bagay na iniisip niya buong araw. Jose, gusto ko talagang magbago. Gusto kong maging isang tunay na doktor tulad mo. Kumunot ang noo ni Jose. Sa totoo lang, hanggang ngayon, mas umaasa ako sa aking background kaysa sa aking kakayahan dahil tiyuhin ko ang hepe. Yun lang ang pinanghahawakan ko kaya naging mayabang ako. Pero nang makita kita, naintindihan ko kung ano ang tunay na galing. Taos-puso ang pag-amin ni Jessica. Dahil kay Jose, naintindihan niya ang kanyang sariling kakulangan. Gusto ko ring magtrabaho sa isang lugar tulad ng Doctors Without Borders. Gusto kong tumulong sa mga pasyenteng talagang nangangailangan. Paano ko gagawin yon? Nagulat si Jose. Hindi niya inaasahan na ganoon kaseryoso ang pagnanais ni Jessica na magbago. Mahirap po yon, delikado rin, at kailangan niyong iwan ang lahat. Hindi bale,
Gusto ko ring gumawa ng isang makabuluhang bagay. Gusto kong tumulong sa mga tunay na tao tulad mo. Nadama ni Jose ang katapatan ni Jessica. Naintindihan niyang gusto niya talagang magbago. Kung ganoon, sabay po tayong maghanda, tutulungan ko po kayo. Nagningning ang mukha ni Jessica. Talaga? Salamat. Nang gabing iyon, magkasama sila hanggang gabi. Ikinuwento ni Jose nang detalyado ang kanyang mga karanasan sa Doctors Without Borders at seryosong nakinig at natuto si Jessica. Jose, salamat talaga dahil sa iyo, nalaman ko kung anong klaseng doktor ang dapat kong kahinatnan. Masaya rin si Jose. Ang dating kaaway na si Jessica ay isa na ngayong tunay na kasama. At higit sa lahat, ipinagmamalaki niyang nakakatulong siya sa iba. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Isang mas malaking pagsubok ang naghihintay at makakaya kaya ni Jose na tuluyang malampasan ang trauma ng kanyang nakaraan. Isang linggo ang lumipas at tuluyan nang nagbago ang kapaligiran sa ospital. Ang pagtutulungan ni na Jose at Jessica ay nagbigay inspirasyon sa lahat at ang kanilang teamwork ay naging alamat sa emergency room. Lalo na kapag may dumarating na mahihirap na kaso, ang kanilang tambalan ay nagpapakita ng pambihirang resulta. Ngunit mayroon pa ring isang bagay na hindi pa tuluyang nalalampasan ni Jose. Ito ay ang pagpasok sa operating room. Perpekto niyang nagagawa ang mga procedure sa emergency room, ngunit ang pagsama sa pasyente sa operating room ay kinatatakutan pa rin niya. Ang alaala ng araw na iyon, ang alaala ng operating room kung saan nawala ang kanyang mahal sa buhay, ay sariwa pa rin. Martes ng hapon, isang pasyenteng malubha ang dinala. Isang pasyenteng may penetrating abdominal injury mula sa isang aksidente sa motorsiklo. Dahil sa matinding pagdurugo, kailangan ng agarang emergency surgery. Perpektong natapos ni Jose ang paunang lunas, ngunit sinabi ng surgical team na matatagalan pa bago maihanda ang operating room. Dr. Reyes, pwede ka bang sumama sa operating room para tumulong? Hiling ng hepe ng surgery kay Jose. Ito ay isang resulta ng pagkilala sa kanyang galing. Ngunit biglang namutla ang mukha ni Jose. Sa pagkarinig pa lang ng salitang operating room, kumabog ang kanyang dibdib at nanginginig ang kanyang mga kamay. Bumalik ang alaala ng araw na iyon na parang isang flashback. Ang tunog ng pagsabog, ang gumuhong kisame, at ang imahe ng kanyang fiancé na hindi niya nailigtas. Kailangan ko pong tingnan ang ibang pasyente sa emergency room. Mahinang tumanggi si Jose. Nagtaka ang hepe ng surgery. Sa galing niyang iyon, malaking tulong sana siya sa operating room, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit siya tumatanggi. Napansin ni Jessica ang pagbabago ni Jose. Sa kanyang kakaibang kilos, naramdaman niyang may malalim na trauma. Ang pasyente ay inoperahan na lamang ng surgical team at sa kabutihang palad ay naging matagumpay. Ngunit si Jose ay malungkot buong araw. Nahihiya siya sa katotohanang hindi pa niya tuluyang nalalampasan ang kanyang nakaraan. Pagkatapos ng trabaho, mag-isang umakyat si Jose sa rooftop ng ospital. Dito, na naging madalas niyang puntahan, tumingin siya sa langit at malalim na bumuntong hininga. Natatakot pa rin ako. Sa sandaling iyon, may narinig siyang mga yapak sa likuran. Si Jessica pala. Nag-alala siya sa kalagayan ni Jose kaya sinundan niya ito. Jose, okay ka lang? Lumingon si Jose. Nang makita niya ang nag-aalalang mukha ni Jessica, gumaan ang kanyang pakiramdam. Kanina, nang mabanggit ang operating room, iba ang ekspresyon mo. May nangyari ba? Nag-alinlangan si Jose. Ngunit naisip niyang maiintindihan ni Jessica ang kanyang sakit. Natatakot pa rin po ako sa operating room. Doon po siya namatay. Tahimik na umupo si Jessica sa tabi ni Jose. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa araw na iyon. Masyadong masakit ang alaala na yan para sarilinin mo lang. Namuo ang luha sa mga mata ni Jose. Dahan-dahan niyang sinimulang ikuwento ang alaala ng araw na iyon. Isang ordinaryong araw lang po yon. Nagtatrabaho kami sa isang pansamantalang ospital sa isang maliit na nayon sa Syria. Nag-oopera siya ng isang batang pasyente sa operating room at ako naman ay tumitingin sa mga bagong dating na pasyente sa emergency room. Nagsimulang manginig ang boses ni Jose. Biglang nagsimula ang pambobomba. Ang mga tunog na naririnig ko sa malayo ay unti-unting lumalapit at ang huling bomba
ay direktang tumama sa aming ospital. Hindi humihinga si Jessica habang nakikinig. Nasa emergency room po ako kaya't maswerte akong nakaligtas. Ngunit ang operating room, gumuho po ang kisame. Nang dumating ako, siya, wala na. Hindi na naipagpatuloy ni Jose ang kanyang sasabihin. Masyadong masakit ang alaala. Hanggang sa huli, sinubukan niyang protektahan ang batang pasyente na iyon. Ginamit niya ang kanyang katawan para takpan ang bata. Nailigtas ang bata, pero siya. Tumulo rin ang luha sa mga mata ni Jessica. Ramdam na ramdam niya ang sakit ni Jose. Mula noon, sa tuwing papasok ako sa operating room, bumabalik ang alaala ng araw na iyon, ang tunog ng gumuhong kisame. Ang huling imahe niya, lahat ay sariwa pa rin. Kumuyom ang kamao ni Jose. Kaya po ako pumunta sa Amerika. Akala ko, kung magsisimula ako sa isang bagong lugar, magiging okay na ako. Pero hanggang ngayon, nanginginig pa rin ang mga binti ko sa tuwing papasok ako sa operating room. Hinawakan ni Jessica ang kamay ni Jose. Jose, napakasakit sigurong dalhin ang traumang yan ng mag-isa. May huling sinabi po siya, huwag mong sukuan ang pagiging doktor. Magligtas ka pa ng mas maraming tao. Kaya po ako nagtitiis. Pero sa mga importanteng pagkakataon, hindi ko man lang kayang pumasok sa operating room. Mukhang hindi ko pa rin kaya. Tinitigan ni Jessica si Jose. Sa kabila ng ganyang kasakit na pinagdaanan, ang kanyang pagsisikap na maging doktor muli ay lalong naging kahanga-hanga. Jose, sapat na ang iyong lakas. At sigurado akong ipinagmamalaki ka niya. Talaga po ba? Oo naman. Tingnan mo ang mga pasyenteng iniligtas mo sa emergency room. Ang matanda, ang pasyenteng inatake sa puso, ang buntis. Lahat sila ay maaaring namatay kung wala ka. Tulad ng huling sinabi niya, nagliligtas ka talaga ng maraming tao. Gumaan ng bahagya ang pakiramdam ni Jose. Ang mga salita ni Jessica ay nagbigay sa kanya ng aliw. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang pager ni Jose. Isang emergency, isang malaking sunog, at maraming pasyente ang paparating. Nagmamadali silang bumalik sa emergency room. Ilang pasyenteng may paso na ang dumating at mukhang malubha ang sitwasyon. Isa sa kanila ay may malubhang paso at kailangan ng agarang operasyon. Ngunit may problema. Ang surgeon on duty ay nasa gitna ng isa pang emergency surgery at hindi agad makakatugon. Habang tumatagal, lalong nanganganib ang pasyente. Bakit hindi si Dr. Reyes ang gumawa? Mungkahi ng isang nurse. Alam ng lahat ang galing ni Jose. Ngunit kailangan itong gawin sa operating room. Muling namutla ang mukha ni Jose. Nasa panganib ang pasyente at alam niyang dapat siyang kumilos, ngunit nandoon pa rin ang takot. Tinitigan ni Jessica si Jose. Nabasa niya ang kanyang panloob na pakikibaka. Jose, kaya mo yan. Sasamahan kita. Tumingin si Jose kay Jessica. Nakita niya ang kumpiyansa at suporta sa kanyang mga mata. Pero paano kung sa gitna ng operasyon? Okay lang yan. Nandito ako sa tabi mo. At sigurado akong kasama mo rin siya. Sa mga salita ni Jessica, unti-unting nagkaroon ng lakas ng loob si Jose. Buhay ng pasyente ang nakataya at ito mismo ang gusto ng kanyang fiancé. Sige po, susubukan ko. Nang magpasya si Jose, ngumiti si Jessica. Sige, sabay tayo. Habang papunta sa operating room, unti-unting bumibigat ang mga hakbang ni Jose. Habang papalapit ang pinto ng operating room, lalong nagiging malinaw ang alaala ng araw na iyon. Ngunit dahil nasa tabi niya si Jessica, medyo gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa harap ng pinto ng operating room, huminto si Jose. Nanginginig ang kanyang mga kamay at bumibilis ang kanyang paghinga. Okay ka lang? Nag-aalalang nagtanong si Jessica. Malalim na huminga si Jose. At kinuha niya ang litrato ng kanyang fiancé mula sa kanyang bulsa. Pasensya na, maghintay ka pa ng kaunti. Sa pagkakataong ito, susubukan ko talaga. Muli niyang isinilid ang litrato sa kanyang bulsa at binuksan ang pinto ng operating room. Makakaya kaya ni Jose na malampasan ang kanyang trauma at maging matagumpay sa operasyon? Nang bumukas ang pinto ng operating room, kinilabutan ang buong katawan ni Jose. Ang puting ilaw, ang pasyenteng nakahiga sa operating table, at ang tunog ng iba't ibang mga medical equipment, lahat ay nagpabalik sa alaala ng araw na iyon. Masyadong katulad ng operating room sa Syria. Muntik nang matumba si Jose. Sumikip ang kanyang dibdib
at naging mabigat ang kanyang paghinga. Sa kanyang isip, naririnig niya ang tunog ng pagsabog at ang imahe ng gumuhong kisame ay lumilitaw sa kanyang harapan. Jose, okay ka lang? Agad na hinawakan ni Jessica ang kanyang braso. Umiling si Jose. Hindi ko po yata kaya. Pasensya na. Sa sandaling iyon, sumigaw ang isang nurse. Bumabagsak po ang blood pressure ng pasyente. Kailangan na nating operahan. Tinitigan ni Jose ang pasyente. Isang 40 anyos na lalaki na may malubhang paso, walang malay at nag-aagaw buhay. Alam din niyang naghihintay ang kanyang pamilya sa labas ng operating room. Kailangan kong gawin ito, nanginginig na sinabi ni Jose. Ngunit nang subukan niyang isuot ang surgical gown, muling bumalik ang alaala ng araw na iyon. Ang surgical gown na puno ng dugo na huling suot ng kanyang fiancé at ang pakiramdam ng kanyang malamig na kamay. Muntik nang mapaupo si Jose, ngunit mahigpit siyang sinuportahan ni Jessica. Jose, tingnan mo ako, wala ka sa Syria, ligtas ka dito, at nandito rin ako. Ang boses ni Jessica ay unti-unting nagpakalma sa puso ni Jose. Dahan-dahan siyang huminga ng malalim. Habang nakatitig sa mata ni Jose, sinabi ni Jessica, siguradong sinabi niya, "Di ba? Iligtas mo ang pasyente dahil yan ang pagiging doktor." Tumango si Jose. Tama si Jessica. Palaging inuuna ng kanyang fiancé ang mga pasyente. Kaya mo yan, Jose. Sapat na ang lakas mo ngayon. Muling huminga ng malalim si Jose. At nagsimula siyang isuot ang surgical gown. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang isip ay unti-unting nagiging kalmado. Nagsimula ang operasyon. Sa simula, mas maingat ang mga kilos ni Jose kaysa karaniwan. Bahagyang nanginginig ang kamay na humahawak sa scalpel at hindi pa lubos ang kanyang konsentrasyon. Si Jessica ay nasa tabi niya, patuloy na nagpapalakas ng kanyang loob at tumutulong. Simulan natin sa pag-alis ng nasunog na tissue, sabi ni Jose. Ngunit mas malubha pala ang paso kaysa sa inaasahan. Hindi lamang balat, kundi pati na rin ang mga kalamnan ay nasira. Kailangan ng mas maselang operasyon at mukhang matatagalan ito. Habang nagpapatuloy ang operasyon, unti-unting bumabalik ang tunay na galing ni Jose. Ang mga kaalamang natutunan niya sa Doctors Without Borders ay isa-isang bumabalik at ang kanyang mga kamay ay nagsimula ng maging stable. Simulan na ang vascular anastomosis. Bumalik ang kumpiyansa sa boses ni Jose. Si Jessica, habang pinapanood ang pagbabago ni Jose, ay naantig. Nakikita niya mismo kung paano niya unti-unting nalalampasan ang kanyang trauma. Sa gitna ng operasyon, isang di inaasahang problema ang lumitaw. Biglang bumagsak ang blood pressure ng pasyente at nag-cardiac arrest. Napuno ng tensyon ang operating room. Simula ng CPR. Agad na tumugon si Jose. Ngunit sa sandaling iyon, muling bumalik ang alaala ng araw na iyon sa isip ni Jose. Ganyan din ang nangyari sa kanyang fiancé at ang pakiramdam ng kawalan ng magawa ay muling bumalot sa kanya. Muling nagsimulang manginig ang mga kamay ni Jose. Habang nagsasagawa ng CPR, nawawala ang kanyang konsentrasyon. Jose, focus! Sigaw ni Jessica. Ngunit si Jose ay nalilito sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Ang mukha ng pasyente ay nagiging mukha ng kanyang fiancé at ang ilaw ng operating room ay parang pagsabog ng bomba. Hindi ko nahahayaang mawala ulit, bulong ni Jose. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Jessica ang balikat ni Jose at inalog siya. Jose, gumising ka. Ang pasyenteng ito, maililigtas mo. Ang sigaw ni Jessica ay nagpabalik kay Jose sa realidad. Naintindihan niya kung nasaan siya at kung ano ang dapat niyang gawin. Muling nag-focus si Jose sa CPR. Sa pagkakataong ito, walang pag-aalinlangan, perpekto ang kanyang ritmo. Ang kanyang karanasan at galing ay nagsimulang lumabas. 3 minuto ang lumipas, nagsimulang tumibok muli ang puso ng pasyente. Isang alon ng kaluwagan ang bumalot sa operating room. Stable na po ang blood pressure, sigaw ng nurse. Huminto ng bahagya si Jose at huminga ng malalim. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nagawa at higit sa lahat, naintindihan niyang hindi na siya dinodomina ng alaala ng araw na iyon. Nang ipagpatuloy ang operasyon, tuluyan nang nagbago si Jose. Hindi na siya nakatali sa nakaraan at nakatuon na lamang sa kasalukuyang pasyente. Ang kanyang mga kamay ay tumpak at ang kanyang pagpapasya ay mabilis.
ihanda ang skin graft. Ang utos ni Jose ay puno ng kumpiyansa. Si Jessica ay perpektong nakisabay sa kanya. Ang kanilang teamwork ay talagang perpekto. Nang matapos ang 4 na oras na mahabang operasyon, naramdaman ni Jose na sa wakas, nalampasan na niya ang kanyang nakaraan. Hindi na nakakatakot ang operating room at ang alaala ng kanyang fiancé ay isa ng mainit na alaala sa kanyang puso, hindi na isang sakit. Tapos na ang operasyon, sabi ni Jose habang tinatahi ang huling sugat. Ang pamilya ng pasyente na naghihintay sa labas ng operating room ay umiyak nang makita si Jose. "Doc, maraming salamat po. Iniligtas niyo po ang tatay ko." Namuo rin ang luha sa mga mata ni Jose. Para sa sandaling ito, bumalik siya sa pagiging doktor. Habang papalabas ng operating room, sinabi ni Jessica kay Jose, "Ang galing mo. Tuluyan ka nang nagbago." Tumango si Jose. "Opo. Sa pagkakataong ito, tuluyan ko na pong nalampasan." Siguradong masaya na rin siya. Nang gabing iyon, huling umakyat si Jose sa rooftop ng ospital. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Kasama niya si Jessica, Michael, Emily, at marami pang kasamahan. "Jose, congratulations." Lahat sila ay nagpalakas ng kanyang loob. Huling kinuha ni Jose ang litrato ng kanyang fiancé mula sa kanyang bulsa. Sa litrato, nakangiti pa rin siya ng maliwanag. "Salamat dahil sa'yo, nakapagsimula ulit ako. Ngayon, makakapagligtas na ako ng mas maraming tao." Umihip ang hangin at bahagyang ginulo ang litrato. Na para bang sumasagot siya, niyakap ni Jose ang litrato sa kanyang dibdib at tumawa kasama ang kanyang mga kasamahan. Ngayon, mayroon na siyang bagong pamilya at bagong pangarap. 3 buwan ang lumipas, sabay na nagsumite sina Jose at Jessica ng aplikasyon sa Doctors Without Borders. Nagpasya si Jessica na iwan ang lahat para maging isang tunay na doktor tulad ni Jose. "Talaga bang sasama ka?" tanong ni Jose. "Oo naman. Gusto kong isabuhay ang mga natutunan ko sa'yo," nakangiting sinabi ni Jessica. Sa simula, sinubukan silang pigilan ni Dr. Thompson, ngunit sa huli, iginalang niya ang kanilang desisyon. "Ipinagmamalaki ko kayo. Dahil sa mga doktor na tulad ninyo, may pag-asa." Sa huling araw ni Jose, lahat ng empleyado ng emergency room ay nagpaalam sa kanya. Ang ipinakita niya dito ay nagbigay ng malalim na inspirasyon sa lahat. "Bumalik ka kahit kailan, Jose," sabi ni Emily habang pinupunasan ang kanyang luha. Habang paalis sa ospital, lumingon si Jose. Dito, muli siyang nabuhay at nagsimula bilang isang tunay na doktor at higit sa lahat, natupad na niya ang huling habilin ng kanyang mahal sa buhay. "Magliligtas pa ako ng mas maraming tao," bulong ni Jose habang nakatingin sa langit. Ang sinag ng araw na sumisilip sa mga ulap ay parang ngiti ng kanyang fiancé. 6 na buwan ang lumipas. Sa isang maliit na nayon sa Africa, magkasamang ginagamot ni na Jose at Jessica ang mga pasyente. Tulad ng natutunan niya kay Jose, buong pusong nag-aalaga si Jessica sa mga pasyente at si Jose ay hindi na nakatali sa nakaraan at tapat na sa kasalukuyan. Isang gabi, nakatingin si Jose sa mga bituin sa labas ng kanilang tolda. Lumapit si Jessica at umupo sa tabi niya. "Nagsisisi ka ba?" tanong ni Jessica. Ngumiti si Jose. "Hindi, ito ang dapat kong gawin. Sigurado akong ipinagmamalaki niya ako." "Oo, sigurado yon." Sa sandaling iyon, dumating ang balita ng isang emergency. Mabilis silang tumayo at sumalubong sa pasyente. Ang mga hakbang ni Jose ay puno ng kumpiyansa at wala ng takot. "Sige, subukan mong isalin ang katawan ko. Bubuntisin pa kita." Ang mapanirang salitang iyon na binitiwan ni Jessica noon ay mayroon ng ibang kahulugan ngayon. Bilang isang tunay na doktor, si Jose ay nagligtas ng hindi mabilang na buhay at sa proseso, natagpuan din niya ang tunay na pag-ibig at pagkakaibigan. Ang kuwentong nagsimula sa prejudice at diskriminasyon ay isa na ngayong mensahe ng pag-asa at katapangan. Kasama ang aral na hindi dapat husgahan ang isang tao batay sa kanyang panlabas na anyo at isang nakakaantig na kuwento na kahit ang isang sugatang puso ay maaaring bumangon muli. Natapos na ang kuwento ni Jose, ngunit ang kanyang tunay na buhay ay ngayon pa lang nagsisimula. Matapos malampasan ang sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay, nagbibigay na siya ngayon ng inspirasyon sa mas maraming tao.
at palaging nasa kanyang puso ang huling salita ng kanyang fiancé. Huwag mong sukuan ang pagiging doktor. Magligtas ka pa ng mas maraming tao. Tinutupad ni Jose ang pangakong iyon at patuloy niya itong tutuparin. Salamat sa panunood ng mahabang video ngayon. Kung magsusubscribe ka at i-on ang notifications, makakatanggap ka araw-araw ng mga kwento tungkol sa mga kahanga-hangang doktor. Salamat. Magkaroon ng isang masayang araw.